Paano nga ba nagiging sandata ang salita? Yan mismo ang tatalakayin natin ngayon base sa isang pagsusuri kung paano di umano binago ng pamilya Duterte ang mismong konsepto ng malayang pananalita. So nagsimula ang source sa isang napakalaking tanong. Bakit daw parang iba o baluktot ang pag-intindi ng mga Duterte at ng kanilang supporters sa mismong ideya ng free speech? At para masagot yan, hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Agad nilang ipinakita ang klase ng mga salitang ginamit na nagsilbing kumbaga pundasyon para sa kanilang bersyon ng kalayaan. Malinaw na malinaw raw ang punto ng source dito. Ang mga ganitong pahayag ay hindi na tungkol sa debate. Ito raw ay direktang pagbabanta na. At dito na raw talaga nakasalalay yung buong argumento ng source na parang may bago ng standard na naitayo para sa kung ano ang ibig sabihin ng pananalita. Okay, so pasukin na natin yung unang bahagi ng analysis. Ang argumento? Hindi na raw ito tungkol sa mga ideya kundi sa paninindak. May pangalan pa nga to ayon sa may akda, weaponized performance. Isipin nyo parang isang palabas. Pero ang goal, hindi para makipag-usap, kundi para mangdomina. At paano to dinedepensahan? Well, ayon sa source, yung mga banta at marahas na salita nire-reframe daw. Minsan, hyperbole lang daw. Minsan naman, nagpapakatotoo lang daw. At ang twist, ang mga kritiko pa raw ang hindi nakakaintindi ng demokrasya. So ano na ang naging itsura nitong bagong kahulugan ng kalayaan? Ating alamin kung paano raw ito nabago ayon sa pagsusuri. At dito, sobrang linaw ng pagkakaida. Sa isang side, yung kilala nating free speech. Sa kabila naman, yung versyon na itinutulak daw nila ayon sa source, ang karapatang manakot at magbanta ng walang anumang pananagutan. So, heto na nga yung matinding punto ng source, parang binaliktad daw ang konsepto. Ang free speech na dapat sana ay tool para sa pagtutol, naging shield na raw para sa agresyon at pananakot. At hindi lang daw sa salita yan nagtatapos. Mula sa mga verbal threats, lumalawak ang analysis papunta sa mga pisikal na gawain, na parte pa rin daw ng isang lengguwahe. Nagbigay ang source ng mga partikular at dokumentadong insidente para patunayan ang punto nila. At ang mas mahalaga raw dito, itong mga aksyon na to hindi ikinahiya bagkus ginawa pang simbolo ng katapangan. Kaya ang sinasabi ng source, dito raw talaga makikita na ang pananakit ay naging dialect na nila. Hindi lang siya basta aksyon, naging paraan na siya ng komunikasyon. At dahil dito, may nabuo raw na lohika. Una, kapag hindi ka sang-ayon sa kanila, provocation yan. Pangalawa, kapag may provocation, deserve mo ng parusa. At pangatlo, ang parusa ay isa ring uri ng pananalita. So, ano na ang epekto ng lahat ng ito? Sa huling bahagi, tinitingnan na ng source ang mas malawak na epekto nito sa ating demokrasya. At dito, may inilabas ang source na isang malaking kabalintunaan. Kasi itong quote na to, isang classic defense ng free speech, ay sinabi raw mismo ni Rodrigo Duterte. Pero ayon sa source, heto raw yung punchline. Ang mga aksyon daw niya ang nagturo ng ibang leksyon, na ang pananalita ay hindi sagrado, kundi isang stratehiya. At dito na talaga tumatama yung pinaka-core ng kanilang babala. Kapag ang pananalita ay para na lang mamuwersa at hindi para magpaliwanag, hindi lang daw humihina ang demokrasya. Nagiging sandata na rin ito. At para ibuod ang lahat, may huling term na binigay ang source, linguistic barbarism. Ito raw yung nangyayari kapag ang isang demokratikong karapatan ay nawala na ng moral na laman at ang natitira na lang ay ang karapatang manakot at mangdomina. Kaya sa huli, iniiwan tayo ng analysis na to na may isang mabigat na tanong na kailangan nating pag-isipan. Kapag ang pinakamalakas na boses ay naging kamao, ano pa nga ba ang natitira sa ating kalayaan?